So good day mga inanak, another video, another vlog. So ngayon is magkakamping nga pala tayo sa Atok. So pasahero mode muna tayo. Kasama natin si parang Chris, siya yung may-ari ng sasakyan. And sa likod natin is nakabangtot din sila J-Rides and other na mga kasama natin na rider. Pagdating nga namin dito sa may part ng Tublay Benguet is nagpa-fog na. Pero okay naman kasi kita pa rin yung daanan and safe pa rin naman. Kung nagustuhan mo rin tong video na to at bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mong kalimutan na mag-subscribe, mag-hit the notification bell, mag-like and share para updated ka sa mga susunod pa na travel adventure na video natin. So sa biyahe is may part din pala dito na traffic kasi ginagawa nila yung kalsada, pinabakbak nila yung bundok and mukhang nagwa-widening sila. Speaking of daanan, ang una nga pala nating pupuntahan is yung half tunnel. Ito ay ginawa nung 1968 matapos masira yung old na daanan. And ito ay inukit sa malaking bundok na naging isang half tunnel. So dito na rin natin naantayin sila J-Rides habang wala pa sila. Malimit nga rin pala kayo makakita ng mga drone flight natin kasi ang dala ko is yung FPV. So malayong malayo siya sa GPS na yung common na ginagamit natin. And nung dumating na sila J-Ride, sinimulan na namin magpitik-pitik. At naman perfect, heart off. Hindi ka lang yan. Sige lang. Ano makita ka? Pitik sa haptanan. Ang kikipato yun! Sinangay! Tani, McDonald mo tin. Sana all, may kapato-pato. Sana all, Norle! Kita ang prak-prak ni sa gilid mo. Prak-prak na ito. Gusto rin si Kati. Halos 2 hours na rin pala yung biyahe natin, gawa nga nung traffic and mga ginagawang kalsada. Sa pagpapatuloy nga ng aming biyahe is lapit na kami sa campsite and tumambad nga sa amin yung terraces ng cabbage as in repolyo, and expect nyo na rin pag pumunta kayo dito is one way, so kailangan naming umatras pero nagbigay si Manong driver, so shout out kay Manong. Yung daanan nga pala dito na iba is tire park. So advice ko na pag pumunta kayo dito is hindi katulad sa amin na medyo lowered para hindi sumayad yung baba nito. And baku-baku pa kasi yung daanan at karamihan is parang inaayos pa lang. So papunta kami ngayon sa Winterfields na campsite. Malapit dito sa Mount Olis, and so sobrang excited namin is ang ingay-ingay na namin sa daan. Okay, malapit na kami.
Ako pinik-pikan tayo. Apat to. Okay, malapit na kami mga idol. Ayan. Dinadaan-daan lang na mga rock niya, no? Pudo. Pudo sa pudo. Nakamen! Woo! Ay, pinay. Ito. Down. Down. I'm on top of the world! Trigan tayo ah. Walk-in acceptance. So sa hindi naasang pangyayari hindi pala nag-accept ng walk-in campers ang Winterfields nung araw na yun. And decision kami na maghanap na lang ng ibang campsite. So ginabi na rin kami sa paghahanap ng campsite and napadpad kami dito sa may Goat Cliff Adventure and Camping. Magandaan dito is may marerentahan kang tent, kumot, punan, and other utensils na pwedeng gamitin sa pagluluto ng pagkain. And dito na rin kami nagsalo-salo habang ine-enjoy yung view ng ilaw mula sa La Trinidad. Siyempre hindi makukumpleto ang camping kung walang bonfire. So, time check 1:21. So, ayan, time check 1:21. Nandito na kami sa Goat Cliff and sulit naman yung biyahe. So, tulog na yung mga ano namin, yung mga kasama namin. And tawag na ito. Antay na lang namin maubos yung pailaw namin. Kasi tulog na yung mga kasama namin. Sarap na ng biyahe. Oo, nauna na silang nagbiyahe. Yung camping site. Yan. Dalawang tent, tas yung mga kasama nasa taas yung iba. Nay, okay na nagalong ka na kon nay, pilit. At syempre, hindi pwedeng hindi tayo magpalipad ng drone. Ang Atok ay hindi lang kilala bilang pasyalan at magandang puntahan dahil sa malamig nitong klima. Atok ay kilala rin bilang kuhanan ng iba't ibang klase ng gulay, gaya ng repolyo, carrots, radish, at iba pa. Kilala rin ang Atok sa mga naggagandahang pasyalan tulad ng Northern Blossom, ang half tunnel na nadaanan natin kanina, ang usokan is Spanish Trail, ang second highest point,
At ang bago ngayon na Mount Olis na kung saan may sukat na 7,900 feet above sea level. Sikat din ang ating camping site na Goat Clef dahil nag-o-offer sila ng rappelling and short hiking na kung saan sa pagpapalipad natin ng drone nakita natin yung bato kung saan sila nagra-rappel. Para na rin sa question and inquiries and reservation, pwede nyong i-check yung kanilang Facebook page, Goat Clef Adventure and Camping. Pa-comment rin kung may mga pasyalan pa akong hindi banggit sa ato, and banggitin mo na rin kung taga saan ka para malaman ko kung saan nakaabot itong aking video. Okay, let us all pray. We thank you, O Lord, for this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Happy birthday to you. Again. Happy birthday, Eloy. Happy birthday, Eloy. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Eloy. Hey! Kain na! Kamsahamnida. Aji kay! Blow your candle! Nabahati oh! Glotors! So, ayun, kainan na and happy birthday ulit and shout out kay Ma'am Eloy and more birthdays to come and travel to come. Sa pagpapatuloy nga ng day 2 natin dito sa Atok, pinuntahan na rin natin yung Mount Olis and iniwan namin ni Sir Chris yung sasakyan niya kasi kung maalala nyo is medyo hindi pa ganun kaganda yung daanan at umangkas na lang kami sa mga kasama naming rider. So pagdating natin dito sa Mount Olis, nakasabayan natin yung mga campers na kanya-kanyang pwesto sa kanilang mga tent, and yung place is puno ng mga halaman gaya ng strawberry, mga flowers, and 360 view ng part ng Atok. And ang mga na dito sa may Mount Olis kayang-kayang lakarin to ng mga bata and senior na marating yung summit. Pagdating din natin dito sa may summit is napakaganda. Panaw mo lahat ng bundok and mga halamanan dito sa may Atok. Sayang lang hindi natin naabutan o hindi tayo nakakita dito ng silk clouds na which is yung maganda sana na isa pang punan ng picture and paliparan ng drone. Kung makikita mo is talagang nilagay nila itong view deck sa may pinakataas na part ng Mount Olis, and itong Mount Olis is sabi ko nga is 7,900 feet above sea level, so parang mas mataas pa siya sa second highest point ng Atok. Prepare na rin ako and magpapalipad ulit tayo and titingnan natin kung ano yung mga pwedeng shots na makukuha natin. At sa mga nagtatanong din pala kung ano yung gamit ko is Abatawan, and ang mode ko is
normal mode lang kasi hindi ko pa alam masyadong magpalipad ng manual and hindi ko rin talaga alam magpalipad ng manual. So normal mode lang, wala namang iba sa video setting and as is na yan. Nice one. Okay. Ate, ito po kon, tapag patayin kasi. Na yung mga kuha natin dito sa may Mount Olis. So sana nagustuhan nyo yung mga shot ng FPV natin. Maalala ko is parang 100 ata yung binayaran naming entrance fee dito. And sulit naman. Hindi ko lang din alam kung magkano yung mga binabayaran ng mga campers nila dito. And kung magkano yung rent. And ano pa yung mga pwedeng rentahang gamit dito bukod sa tent. Pabalik na kami. Ang susunod naming pupuntahan is yung second highest point. Tinawag na lang siya na second highest point kasi
hawak na ng Kiangan Tinok Bugyas Road ang highest point na may sukat na 7,968. And pagdating nga namin dito, bumili na rin kami ng mga souvenir. Benta sila dito na mga souvenir din ng mga pinuntahan nating pasyalan dito sa Atok. So, nagbalak din kaming pumunta ng Northern Blossom, kaso nga lang, medyo madaming tao, kaya hindi na kami pumila. Napagdesisyonan din namin na para daw may balikan kami pag pumunta kami ng Atok. So, kung nagustuhan mo tong video natin, interesado ka sa mga ganitong video, huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe and mag-hit notification bell para sa next video natin updated ka. And i-share mo na rin to sa mga kasama mo para mapanood nila. So, yun lang yung video natin for today, and see you next vlog. Bye-bye!